Eto, unang katanungan, Attorney Benji or Attorney Benjamin. Sa nakikita nyo po, sa loob po o mula po noong Lunes until now na trial or hearing dito po sa ICC, itong confirmation of charges hearing kay former President Duterte, sa tingin nyo, Attorney, kanino ba papabor ang desisyon ng ICC? Sa prosecution o dito po sa depensa ni former President Duterte, Attorney Benji? Ako, napakahirap niyan kasi both parts ay maganda yung kanilang pag-prosecute at saka yung pagdepensa. Pero i-explain ko muna bakit nga nakasuhan ng ating dating Pangulo ng crimes against humanity. Unang-una, kasi may konteksto yan eh. Yung malawakan, widespread na pag-atake. Tapos, ano siya, systematic, number one. Tapos ang pag-atake nito is against a civilian society, isang lugar. Okay? Tapos pangalawa, may pulisiya. So pasok doon eh. Pasok doon sa tatlong konsepto ng crimes against humanity. Okay? Maraming speeches kasi siyang ginawa, di ba? Maybe baka biro lang o nag-exaggerate lang. Pero yung sa panig ng ICC, sineryoso yung kanyang mga pinagsasabi. Di ba? Kasi nga, parating may sinasabi siya doon na neutralize. Ano ba yon ang konteksto nun sa mga kapulisan? Di ba? So yun ang kanilang finofocus. Tapos marami nga, nung panahon nga niya, talagang malawakan talaga yung pagpatay. Di ba? And saka may pulisiya siyang ginawa at inutos. So talagang mukhang kung papakinggan mo, talagang may laman yung kanilang pag-indict o yung pag-akusa sa ating dating Pangulo. Kung titingnan naman natin doon sa kabila, may depensa rin eh. Kasi wala naman siyang sinabing directly na patayin. Diba? Ang sinasabi lang naman niya, kung kayo ay nanganganib ang buhay nyo, unahan nyo na parang depensa, self-defense, which is valido sa batas naman talaga. So, malalaman natin yan sa mga sumusunod na araw kasi magpapresenta pa ng ng additional na witnesses para mas palakasin yung ebidensya laban sa ating Pangulo. Pero ang tinitingnan mo na kasi ngayon yung substance and form eh. Kung pasok ba dun sa tatlong konteksto. So mahirap as early as now, ngayon, mahirap na kung sinong mananalo. So sino ang mas mataas yung depensa o yung prosecution. So malalaman natin yan sa trial pag labas ng mga witnesses. Doon natin malalaman kung talagang may batayan na makulong ang ating Pangulo. Alright, yun. So ito, Attorney Benjamin, siguro mamaya magkakaroon pa ng trial or proceedings. Ano pa ba, Attorney, yung mga aasahan na mangyayari? Ayun, so ilalabas ng prosecution kasi pre-trial eh. 'Di ba? So maglalabas sila kung sino yung mga witnesses nila na malakas pa to. 'Di ba? Aasahan natin yun. Kailangan nilang ilabas yun. Hindi naman pwedeng puro haka-haka lang. 'Di ba? Mahirap yun. Diba? This is an international court. So dapat talagang napakalakas ng kanilang ilalabas para hulihin at dalhin dyan sa dahig yung ating mahal na Pangulo, di ba? We have to make sure na ito ay talagang matindi. Kasi maraming magagalit na Pilipino. Kung talagang ito ay gawa-gawa lang o sinasabi nilang politically motivated na usually ginagamit ng mga politiko. Alright. Eto, Attorney, unahin natin, Attorney, dito sa prosecution team. Ano ba sa tingin nyo, Attorney, yung matitibay nilang ebidensya or argument na hindi kayang matibag or hindi kayang i-rebut nitong kabilang kampo, Attorney Benji? Ang nakikita ko kasi may pulisiya eh. Diba? Meron siyang utos na sinasabi. Diba? Yun ang mahirap ibaliktarin. Kasi direct from the horse's mouth o galing mismo sa kanya, pinag-uutos niya. Diba?
Hindi mo pwedeng baliktarin yun. Eh, manapakalinaw sa mga interview niya na inutos talaga niya. So, hindi mo pwedeng baliktarin yun. Alrighty, yun. Dito naman, attorney, sa kabila, sa defense, may mga nagsasabi kasi, ito, sa tingin ko lang, attorney, hindi naman ako abogado, pero sa tingin ko, minsan may ano may parang irrelevant doon sa sinasabi minsan. Like yung, halimbawa, yung sinisisi si President Marcos Jr., mga ganon, tapos yung ginagamit yung kondisyon ni former President Duterte, mga ganon. Ah, do you think, attorney, effective yon na panlaban nitong defense para makuha yung desisyon ng ICC, attorney? Parang mababaw, parang mali. Kasi nag-aano sila sa emosyon eh. Inaano nila yung emosyon. Eh. Hindi naman ganoon ang trial eh. Ebidensya ang pinag-uusapan natin. Ano naman ang pakialam ni President Bongbong Marcos sa nangyari doon sa panahon ng ating Pangulo, di ba? Without taking sides, di ba? Hindi tayo porke. This is just for academic discussion, di ba? Parang mali naman, parang yung kanyang narinig ko rin yung kanyang argumento nung defense lawyer na parang malayo, di ba? Parang sabaw. Yun lang ang pagkakaano ko. Parang yung, para siyang gumagawa lang siya ng speech na tungkol sa mga nangyari na dapat itingnan niya yung kung ano yung factual na nangyari. Yun ang kanyang atakihin. Uy, ang nakita kong tama yun, na, hindi naman, ang dinipensa na nakita ko lang tama doon, na hindi naman niya sinabi na directly patayin mo na walang laban. Ang sinasabi niya, ang malaking depensa doon is yung sinabi niya na in case na wala na kayong paraan para idepensa yung sarili niyo, doon nyo gawin yung nararapat. At ako ang bahala sa inyo. So yun ang magandang, yung self-defense side, yun ang magandang, yun ang magandang depensa ng kabila. Alright, alright. Eto, attorneys, anong masasabi nyo, attorney, sa strategy na ginagawa po nitong defense team ni Duterte, like ni Kaufman? Ano ba ang observation nyo sa kanila, attorney? Do you think magiging ito, sapat para makuha nila yung loob ng ICC, attorney? Parang mahina nga eh, masyado pang mahina, kailangan pa niyang mas marami pa siyang research na kailangan gawin para talaga niyang ma-overturn. Kasi ang ICC hindi naman basta-basta magpapadala ng arrest warrant yan. Na kung wala silang matibay na ebidensya, saka malakas na mga testigo para ma-prosecute ang ating dating Pangulo, di ba? Kaya nga sa The Hague yan, ang korte niyan, kasi napaka-neutral niyan. Hindi yan basta-basta gagalaw ng basta-basta na para lang i-prosecute o para lang akusahan kung sinong tao sa buong mundo para i-abuso ang kanilang kapangyarihan. Hindi naman yan mai-establish o pabubuo kung yun ang kanilang motibo para itayo itong international court. Alright. Doon tayo, attorney, sa sa war on drugs mismo. Ang sabi doon, attorney, parang yung mga bata na namatay, yung mga namatay, parang collateral damage daw sa war on drugs. Ano ang masasabi niyo ron, attorney? Well, tama naman kasi umabuso talaga because of the pulisiya. Diba parang meron silang parang sinasabi, hindi ko alam kung totoo, may reward system. So talagang lumabas talaga sila para manghuli. Diba? Yun ang sa panahon na yun. Mga polis na nagsasabi na yun nga. So malalaman natin kung sino yung matitibay na testigo. Kasi hindi pwedeng maglalabas ka ng testigo sa international court na chismis lang na sinasabing hearsay. So dapat kailangan may personal na kaalaman yung sinasabi natin. 'Di ba? Ikaw mismo hindi yung narinig mo sabi ni ganito, hindi tinatanggap sa korte 'yon. Ba? So yun ang titingnan natin, 'di ba? Chismis lang sa iyo tapos magtitestigo ka na, 'di ba? So parang hindi yata kapani-paniwala yun. Kung pwedeng ganun, di lahat na sana dami ng nakulong, 'di ba?
So kailangan yung ilalabas na ng prosecution na mga testigo ay may personal knowledge o talagang sila directly mismo ang nakakaalam doon sa mga utos ng ating dating tao. Iyon, opo. Ito attorney, bilang isang abogado po kayo. Sa tingin niyo attorney, sa part ng prosecution, ano pa ba yung mga dapat nilang gawin para sabi nga sa kanila pumabor ang ICC? Sa defense naman attorney, ano naman yung kailangan nilang gawin para ganun din yung makamit nila yung kanilang goal? Yung sa prosecution, very overwhelming kasi kumbaga napakaraming ebidensya kasi. Unang-unang napakalakas na ebidensya doon mismo is yun mismo pinagsasabi ng ating mahal na Pangulo dati na sa kanyang mga speeches o mga debate, pagsabi niya na sinasabi daw sa report 700 lang yung pinatay, sabi niya may 1,000, mababa pa nga yun. Diba? I mean, kumbaga, mahirap kasi may exaggeration. Diba? So, may clips, may data, yun ang pinipresenta. Yun sa kabila naman, kailangan talaga kumbaga, discredit nila yung testimony nung mahirap din mo napansin, puro lang pang-emotional lang karamihan yung kanyang sinasabi. So mahirap talaga to, napakahirap na kaso to. Kawawa naman tong defense lawyer, para mag-isa lang siya doon na nagsasalita. Pero sana naman yung mga ibang defense lawyer makatulong sa kanya. Alright. Yun, oo nga attorney, napansin ko din. Parang si Kaufman lang yung nagsasalita doon sa defense. Opo. Palagay nyo attorney, ano yan? Magiging disadvantage yan ng defense? Attorney? Hindi naman kasi ebidensya naman ang tinitingnan yan . Kung malakas naman yung ebidensya mo, kahit mag-isa siya, binubulong-bulungan lang siya, di ba? Again, kung sino kumbaga yung weight ng evidence na sinasabi. Ipresenta mo kung talagang totoo o hindi, di ba? Yun ang wini-weigh ng korte. Di ba? So, ito naman, palagay ko naman itong korte na to hindi naman bias, hindi naman to political persecution. Kasi nga nasa ibang bansa, so ano naman ang nila, neutral naman sila, wala naman sila. Tinitingnan na nila yung mga pangyayari. Di ba, may nag-akusa, i-review nila yung reklamo, may batayan, o may malawakang pagpatay, may civilian, may order, tapos may mga recording, may mga testimonya. Di ba? So, malalaman natin yan pag nasa trial na kasi lalabas yan. Yung mga dating testigo na nagtestigo sa Senado, malamang yun din ang ilalabas nila dito. Lalo na siguro may mga dating general na so tinatago muna nila. So malalaman natin yan kung gaano kalakas yung ebidensya. Pero sa kabila parang they have to do more. Kailangan nilang mas aralin pa nilang mabuti. Pero syempre malalaman. Hindi mo naman pwedeng taguin yung mga testigo . Eventually kailangan nilang ilabas yun kasi kinokross-examine yun. Kung totoo ba na ito ba ay inutos o may kinalaman ba talaga ang Pangulo dito. Diba? Yung pag-aabuso, di ba? Wala naman siya sinabing mag-abuso kayo. Sinabi lang niya, again, dapat, pag delikado na yung buhay nyo, kaysa kayo ang mamatay, di ba, unahan nyo na. Yun naman yung parati niya sinasabi, di ba? Kahit naman siguro ikaw, Kir, di ba? Kung nasa bingit ka ng kamatayan, syempre, ang tawag ng self-preservation, di ba? Unahin mo muna yung kaligtasan mo. Di ba? Kung nasa bingit ka ng kamatayan, di ba? It's either ikaw o yung kalaban mo. So, yun lang. Alright. Yun. Pagdating naman attorney sa existence ni former President Duterte, kasi wala siya sa trial mismo. Do you think attorney itong ganitong pangyayari disadvantage sa kabila? Or dapat attorney nandito ba talaga si Duterte sa trial or pwede rin kahit wala, attorney? Pwede naman kahit wala, hindi naman kailangan yun. Nag-waiver na naman siya . Tapos nasa kustodiya naman siya ng ICC. So yung kanyang identity o kanyang pagkatao na confirm naman na siya yun. So pwede naman na hindi. Hindi naman parang theatrics na lang to sinasabi, drama-drama na lang na porque hindi nag-attend. Namin,
people just make, kumbaga, dinadramatize lang nila yung situation. Kumbaga, nagkataon lang na nasa ibang bansa lang. It's just like any other trial. Kaya lang, controversial lang yung tao eh. Yun kaya masyadong nabibigyan ng kulay yung mga galaw. Diba? Alright. Eto, attorney, kung sakaling magdesisyon ng ICC na ituloy ito sa trial, ano ang mangyayari doon, attorney? Ayun, pag natuloy ito, yun, lalabas nila yung mga paisa-isa para patunayan yung akusasyon, maglalabas yung mga testigo, maglalabas ng mga statistics o mga data na magpapatunay na ito nga ay totoong directly link sa ating dating Pangulo, na ito ay kanyang pinag-utos. Hindi ito nagkataon lang na panlaban kasi nga meron siya nga siyang pulisiya ng war on drugs. At karamihan talaga nung namatay nung panahon niya is mga drug addicts talaga. Massive talaga yung operations. May tokhang pa nga, di ba, yung katok, tapos may list. Talagang mahirap itong labanan. Pero kung hearsay naman nga, o chismis lang nga naman talaga, o yung mga testigo ay mga biktima ng magulang, hearsay naman yun. Hindi naman yun tatanggapin eh. Wala naman, iba naman namatay ba? With all due respect sa mga namatayan, wala naman doon yung Pangulo natin na direkta ba niya inutos. Diba? Katulad na nakikita natin sa sine, diba? Yung mga leader na tumatawag, o sige, yun na yan, neutralize na yan. Hindi naman ganun yung nangyari. Diba? So I guess dapat tingnan natin to in a general perspective na ano ba yung nangyayari talaga sa trial. Bigat na ebidensya. Alright. Kung hindi naman, attorney, matuloy sa trial, ang ibig sabihin, attorney, malaya na si former President O Duterte. dapat lang eh. Kung wala naman na, di ba? Bakit mo naman siya ikukulong eh? Dapat lang talaga. I mean, karapatan niya yun na palayain siya na, di ba? Nasa yan, na bawal. Hindi maaring the right against, wala kang kasalanan na nakukulong ka. Di ba? Karapatan mo yun. You should not be incarcerated for some crime na hindi mo naman ginawa. Diba? So dapat ibalik siya dito. Kung sakaling hindi ito matuloy, sigurado panalo na yung yung magkakandidato na mga Duterte kasi talagang mali yung akusasyon. Magbubunyi yung mga Pilipino, tama naman pala, hindi naman pala totoo. So magkakaroon ng magkakaroon ng pagbabago sa senaryo ng politika dito sa Pilipinas. Kung mangyari yun. Yung aabangan natin. Magbabago yung political landscape na sinasabi kung sakaling mapatunayan na hindi nga siya involved dito. Hindi niya ito talagang planado na pinag-utos yung mga pangyayari. Alright. Opo. Eto, attorney, sunod kong katanungan. Pag sakali, attorney, na yun nga, ma-convict si former President Duterte dito sa ICC, ano sa palagay nyo, attorney, yung magiging impact nito, especially sa atin po, sa Pilipinas, attorney Benji? O ihina yung political clout niya dito sa Pilipinas pag nakulong siya doon. Kasi siya yung head di ba? Unless talagang ma-reverse din ni VP Sara yung nangyayari sa kanya ngayon, actually pinagtutulungan na rin, di ba? So, kailangan talaga ng strong leadership yung sinasabing oposisyon, di ba? Kasi kasalukuyan, wala sila masyadong power. Ayun, di ba? So, pag nakabalik siya, pabalik yung kanilang puwersa. Kung hindi naman, ihina sila talaga. Lalo na yung mga kasama niya, isasama daw doon, di ba? So, talagang pinapahina talaga nila yung kanilang political clout, sinasabi. Alright, yun. Very well said, attorney. So sige, attorney, bago tayo matapos sa ating panayam, siguro lang ang maiiwan natin, attorney, mensahe sa mga nakatunghay sa atin ngayon. In connection dito, attorney, sa pinag-usapan natin na nagpapatuloy po na confirmation of charges hearing kay President Duterte. Sige, attorney, bigay ko sa inyo po ang linya.
Okay. Dapat unang-una sa mga Pilipino, titingnan natin muna yung ebidensya. Wag tayong padalos-dalos sa emosyon. Diba? Titingnan natin kung ano yung ebidensya ng prosecution, yung ebidensya ng depensa. So, yung way naman natin, makikita mo naman paglalabas naman yung prosecution ng mga ebidensya na hindi naman siguro gawa ko pa. Kasi personally tayo nakita naman talaga natin na malawakan yung nangyari nung panahon ng ating dating Pangulo, yung kanyang war on drugs, which is ganda naman, pero parang naabuso lang, parang masyado lang, may mga nasaktan, may mga pamilyang na involved, na hindi naman sinasadya, hindi natin kung hindi sinasadya, so doon natin mapapatunayan. Ang ano naman niya is para paganda, kumbaga, ayusin o linisin ng masyado lang harsh yung pamamaraan siguro, which naapektuhan yung mga ibang Pilipino. Yun lang.